nanawagan si International Criminal Court Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tigilan na ang pamabash sa mga testigo sa Facebook. Sinabi ni Conti na baka maging daan ito upang hindi pagbigyan ng ICC ang interim release ng dating Pangulong Duterte. Si J.M. Pineda sa detalye. Posibleng makasama sa kaso ni former President Rodrigo Duterte ang pambabatikos online ng kanyang taga-suporta. Iginiit International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na may tamang venue para sa kanilang reklamo sa ICC. Kung may kailangan kayong hingin o may kailangan kayong tungugin, kailangan sa korte address ang mga relief. Pero sa tamang proseso, hindi sa Facebook, hindi ko mapapalaya yung ng ganyang strategy si Pangulong Duterte. Hindi din yan mapapababa ang kaso o mapapa-dismiss ito eventually. Dagdag pa ni Conti na posibleng bumalandra pabalik lang kay Digong ang ginagawa ng kanyang supporters. Ingat-ingat lang po kasi merong sinasabing offenses against the administration of justice o yung parang kapag nag-interfere ka sa mga proseso, kapag nanakot ka, nag-intimidate ka ng huwes para gawin niya yung trabaho niya improperly o hindi niya gawin yung trabaho niya, naku, yan ay pwedeng tingnan na dagdag na kaso kay Presidente Duterte, lalo na kung makikita na this would be under his direct control and supervision, itong sistematikong atake na ito. Sa ICC na rin galing na posibleng hindi pagbigyan ng petisyon ni Duterte na interim release o pansamantalang paglaya. Wala pa kasing pinagbigyan ng ICC sa kasong crimes against humanity. Kapag nakalaya rin si Duterte, posibleng takutin ng mga witness at masira ang mga ebidensya. Palagay ko mababa. Siyempre, i-oppose namin yan. Tututulan niya ng mga biktima dahil malaki ang influensya pa rin ni Duterte, malaki ang capacity niya to, sa totoo lang, maghasik ng lagim. At importante para sa ICC na sa pagpapatuloy ng proseso ay walang intimidation ng witnesses, walang pagpatay ng witnesses, bawal na bawal yan. At walang pagbura o pagkawala ng ebidensya. Yung interim release niya ay una, posibleng maka-apekto doon sa ebidensya, whether documentary or testimonial, meaning tao. Bukod pa riyan, baka mahirapan ng ICC na padaluin siya sa pagdinig sa the Netherlands. Inaasahan na maraming biktima ng EJK ang magsasalita bilang insider witnesses. Kasama rin ang mga nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na sina Edgar Matobato at Arturo Las Cañas. Nakasalalay pa rin ang desisyon sa prosecutor kung sino ang ikukonsidera na tumayo bilang testigo. J.M. Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.